Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post unofficial Bato Solid supporters. Pahayag ng AFP Chief of Staff. Paghahanda siguro sa gera kasi nga lumalala na po ang gera sa US Israel versus Iran. May nabasa akong post ni Ma'am Malotikia, sabi niya the war has started to be a regional conflict. Nagtulong-tulungan na ang mga allied. Ang mahal na ng gasolina, krudo. O ito ang pahayag ni General Browner. General Browner sinabing uumpisahan na ng AFP ang pagsasanay para tumagal ng 30 araw sa digmaan. Akala ko nagsimula na kasi kailan pa ito? Last year pa ito. Binanggit na ang instruction daw ng Pangulo is for the AFP to prepare in case war broke out that we can last. Tatagal tayo ng 30 days bago dumating ang tulong ng Amerika. So, matagal-tagal na yan, mga ilang buwan na. Tapos ito ngayon, uumpisahan. Hindi pa pala nakapag-umpisa. Ito, basahin lang natin ha. Ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na uumpisahan na nila ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa sa pakikipagdigmaan hanggang 30 ka araw. Ayon kay Browner, ito umano ang utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Browner, kailangang umano ang nasabing pagsasanay upang makatagal ang Pilipinas habang hinihintay ng tulong mula sa kanilang mga kaalyadong nasyon. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos, is that we will, ito ng pahayag ng Chief of Staff, is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 hanggang 30 days. We are expecting that pag nagkagulo, siyempre, tayo muna ang makipagyera and then, but we are expecting also reinforcement or help from our allies. And that is under the Mutual Defense Treaty. So, I hope nakapagsimula na ngayon. Kasi, I think November nung nagbigay ng Pangulo ang utos, November, December, January, February, maglilimbuan na. I hope nakahanda na. Okay, itong giyera sa Iran versus US and Israel. Sa ngayon, ang labanan is missiles. Wala pang mga ground. Sa ngayon, hindi mo na kailangan ng ground forces, ground attack. Iba na ang giyera ngayon, hindi nung World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, kung ano pang mga, pwede pa, yung Gulf War, yung pag-atake ng Iraq sa Kuwait, karoon ng Desert Gulf War, kakailangan ng ground forces. Ito, more on air war. Yan lang. Kawawa yung isang Pilipina caregiver sa Israel, namatay dahil lumusot ang isang missile ng Iran. Kailang halos lahat ng missiles ng Iran na i-intercept ng Israel. Kaya minimize ang casualties sa Israel. So, kasamang palad, may isa tayong kababayan na nasawi doon. In other countries, wala naman kasi ang tinitira lang ng Iran yung mga bansa na may US military bases. Yun lang tinitira nila. Naka-prepare din yung mga bansa na yun. May mga interceptor din sila. Kaya wala. Ang problema tayo, may mga EDCA sites dito, tapos nandyan yung US
Typhoon missile system na napakalakas po yan. Umangal po ang China, umangal po ang Russia nung dalhin dito ng mga Amerikano yung missiles nila na yan. Umangal sila. You want to be burned with fire? Oh, those who play with fire will be burned by fire. Yan ang warning ng Chinese general noon eh. Kaya lang, ano daw, tinanggap pa rin, pinapasok pa rin. Niloko pa tayo nung una, ginamit, pinadala yan para part ng balikatan exercises. Tapos ang sabi, ibabalik din daw, aalisin. Wala na. Naging permanente na. Nandito na. So ano yan? It's a magnet for us to be attacked. Kasi nga, sa Middle East, yung mga bansa sa Middle East na walang US military bases, hindi naman hindi naman pinapaulanan ng missiles ng Iran. Yun lang meron. Kaya kung maglala ito, sabi ni Professor Malo Tikia, it has turned into a regional war. Marami nang tumutulong sa Iran, yung mga alyado nila. Ang alyado ng Iran is China and Russia. Nakakapatakot. Dahil may EDCA sites tayo, mayroon tayong US Typhoon missiles. Baka bigla rin tayong paulanan, meron ba tayong air defense? Nagsasanay nga ng AP. Okay yun, magsana yung ground forces. Kaya lang, wala tayong air defense. Hindi katulad ng Israel na yung Patriot defense system nila, napaka-effective. Meron ba tayo nun? Ang meron daw, manananggal. mga aswang manananggal na sasalubong sa mga missiles. Hindi yan ang magsilbi. So, kakaawa. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted. 8,700 ang nag-react. 8,300 ang tumatawa, 46 ang galit, 243 lang ang nag-like. So, wala na, mag-pray na lang po tayo. Saludo ako sa tapang ng ating mga sundalo. No problem about that. Kaya lang, paano ang kagamitan natin? Wala tayong air defense. Tapos, nandito pa yung magnet, yung typhoon. Kailan ba nila ito alisin? Sana alisin na sa lalong madaling panahon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang natagaan namo og sin. Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. Sumuna na yung itsura sa ilang balay. Ipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silupin. Kay Kay kung mag-ulan, dosi na matuluan. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So, muna na gyud na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila ang uban ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga ang makaatok Ay, sila. luoy na gid. So karon te pila na ni katuig ang inyong balay nginaani ang itsura. dosi na katuig nga gaantos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galungag mi, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kaya ning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra man kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di nakaprob lagi og ipalit sa sin
Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot me nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaloy-an gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop na mi, makuha na ni ang mga buslot. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Mabasa na mi kung ulan. Luoy na gid kayo mi, salamat kayo. Salamat pod kaayo.